buntag natong tanan mga igsoon. Nagpadayon ta sa ato ang pagtuon kabahin sa disobedience. Ika-41 nga lesson kabahin sa disobedience. Let's all stand please, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this opportunity that you have given to us this morning. Thank you, Lord, for allowing us to be in your church, to become part of your body, nga mo'y gitawag karon og simbahan, and allowing us, Lord, to hear a message that you prepared for us. And I pray, Lord, that you will also prepare our hearts for this message. And I pray that you will empower me to deliver your message according to your will. And Lord, I pray that you will cover us with your precious blood to protect us from any disturbances that may block the message nga dili namo madawatan, Lord. Salamat kaayo once again, and all the glory among ibalik kanimo, Lord, sa tanan nga kadaugan nga imong ihatag today. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is When Heaven Refuses to Hear. Sa dihang ang langit, ang kalangitan, dili na maminaw nimo. We are commanded by God to pray and not to faint. Especially the men. Kinahanglan ta magampo sa tanang panahon. Are you listening? Sa tanang panahon, malipayon ka, magulanon ka, nasa abunda ang imong kinabuhi, naas kawaddo ng imong kinabuhi. Walay pili mga igsoon, we need to communicate with God. It's a command. Parehara na sa atong ginikanan. Kinahanglan gyud ta makikistorya oy. Muna samtang buhi pa na inyong ginikanan, istorya pod panagsa. Dili pag may night time. No, pag may time, pastor, magistorya man pod. O naanad ka nga mo istorya lang ka kung naa kay panginahanglan. Dili ka maayo nga anak. So sama sa mga Kristohanon, moampo lang mga kaigsoon nagmaipit na. Pero samtang libre pa kayo, wala gyud ampo-ampo sa kinabuhi. It seems like you know what to do. You know where to go. Kay bawd jud ka unsay dapat sa imong kinabuhi. Pero hinumdumi mga kaigsunan unsay gisulti sa Ginoo. That even in prayer, we do not know what to pray. Sa pagampo na ha, yun, it's very important to pray because that is the time na mangayot na sa Ginoo sa iyang guidance. That is the time na mangayot na sa Ginoo sa ato mga panginahanglan. Unya, according sa Bible mismo, nag-ingon siya, di ka kaybaon sa akong pagampo. And that is why you need the guidance of the Holy Spirit even in prayers. Kaya kung mag-ampo ta mga kaigsunan, dili man nindot ang kuan, dili nindot atong ihatod sa langit ba? So muna importante kayo. Pero dakong problema. Do ang Ginoo mo nag-invite nato to pray all the time. Pero naay panahon mga igsoon nga di ka paminahon. Naay panahon nga di ka paminahon. So unsa man ang panahon na mga kaigsuonan ato nang isgutan karong kabuntagon? Number 1, turning away from God's word. Turning away from God's word. According to Proverbs chapter 28, verse number 9. 28, verse number 9. According sa gisulat diri mga kaigsunan, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayers shall be what? Abomination. O say pasabot na lang abomination? Gikalagutan, gikapungtan, mahugaw mga kaigsunan. Wa kay ang kanang imo mga words ba dili mapuslan. No? Murag kag abo sa nation. Nya imo pa yung gi-claim nga ikaw na. Apil ang imong pamilya. Sama sa giingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero kaning dili ta magsunod o magpaghiya sa Ginoo mga igsoon, i-reject nato ang pulong sa Ginoo, especially nagsugod sa amahan, ngadto sa inahan, ngadto na sa mga anak, rejecting the word of God. Makaingon jud ka, abo ni sa nation. Wa gyud may kapuslanan aning kalibutan na. It is an abomination to the Lord, even your prayers.
Okay, siya nag-invite nato to pray? God. Unya, ang Ginoo may mudawat sa imong prayers, pero ang nahitabo, because of your life, because of your belief, nahimong mahugaw or kapungtan ang imuhang mga pag-ampo. So, unsa na siya kapait sa kinabuhi, mga igsoon, kung iyon ana, ang ato ang adagan sa kinabuhi, aning kalibutan na. Mura kag ipadalas panggubatan nga wala kay radio. Ang naara nimo kung unsa ray gidaan nimo mga igsoon, so kung unsay mga bala naa nimo diha, mura na. Nya gipaatak kag gubat. Una sa tanan, will you go? Nya kuman mi dikaw nya mahutan kog bala, palit nan dito sa imong kontra. Baligyaan di ay ka. Ang pagutalag makaduol baka sa ilang supplier. Ay noon kanang supplier sa mga bala ang kontra ug ang mo tanan man. Ilang man baligyaan. Sige, paghubat mo diha, ari lang mo palit nako. Ingon na ba? Kay negosyo maning gubat god. No, hasta ang bala ikurap pa. No, kung panalitan ang bala tag 5, himuong tag 100. Tubuan ba tubuan? Grabing korupsyon aning kuan, aning abot ning kalibutan na oy. So kung sunod-sunod ta ning kalibutan na matakdan ta sa korupsyon, amo na ang mahitabo mga kaigsunan, i-reject nato ang pulong sa Ginoo kay mao man ay mobadlong sa korupsyon sa atong kasing-kasing. So sa dihang badlongon atas pulong sa Ginoo, murag din ako kauyon ani na, di ba ato dayon palayan? Kamantay mo sa mga tao nga magsig badlong nato, murag maglikay ta nila. And that is why ang mga anak karon nga gahi og ulo mga igsoon nga sige kabadlungan sa ilang ginikanan, dili na magduol sa ilang ginikanan, dili sila sweet sa ilang ginikanan, dili na maminaw, dili na mangutana sa ilang ginikanan. Ngano man? Kana si mama si papa sige lang pamadlong. Mao ginay kamatuoran mga igsoon. So say buhaton sa mga batanon, ato mangitag counsel dito sa ilang isig kabatanon. Unsa may counsel ihatag diha? Ha? Unsa ihatag nga counsel? Yun na, manglayas ta. Mo rin na may tabo. So, sa diyang nilayas ka, unsa may netabo sa imong kinabuhi? Nalikayan nimo ang training, nga pinakanindot nga training, para unya, kung ikaw na ang manginabuhi, wala na mga kanang ginikanan nga imong masaligan, kamao ka. Nga naman, ang kanang mga buluhaton diya sa balay, it's a training for you, nga para inig-abot nga ikaw na lang usa kabaho ka. Usahay ka na puros ra reklamo ang mga anak. Kay dili man sila ang maglaba, dili sila ang manglimpyo, dili sila ang magluto, dili sila ang ila reklamo ra jud. Nya nagtuo sila nga wa na sila kauyon sa ilang kanang sitwasyon sa ilang kinabuhi sa balay. Amiyon din sila nga palayo man ni balaya, oy sabaa ni balaya. Sa diyang tuwa na siya, wa na may muluto niya, wa na may mo laba sa iya sa nina. So unsay na himo itsura? Di ba? Ang ila rin yung giklaim sa ilang kinabuhi, wa ko'y kagawasan sa amoa. Oh. Gamit at sa cellphone, tagaan tag oras. Imbis ganahan ta magduwa, patrabahoon ta. Waka kay bawo mga kaigsunan, gitudluan ka unsaon unya sa dihang ikaw na. So when you cast away that wisdom mana, counsel mana mga kaigsunan, according sa gisulti sa verse 3, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Wag yung lami, ang kanang anak mo sige, ang ngungo sa iyang ginikanan, unya pilti kagahig Diba? Sugoon nimo, magsigig sukol-sukol. Unya, daghan kaayog reasoning, daghan kaayog delay, daghan kaayo og kanang mga pagsupak, unya pagkahuman sa diyang mangayo na wagas mga kaigsuonan, dudluod pa. No? Kita mga ginikanan, kita nag-provide sa ilaha, murag wa gyud lami ihatag ba? No? Ambot lang kamo agree mo ana. It's the same with God. Iya tang gipili mga kaigsunan, nalipay bang napilian mo? Sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan, diri lang sa Pilipinas, diri sa Cebu, diri sa Lapu-Lapu,
Sa kadaghang tao sa Lapu-Lapu, usa ka nga gipili sa Ginoo nga mahimong part sa iyang body diri sa lighthouse. Nalipay ba mong napilian mo? O di na gihatag ang Ginoo nato nga obligasyon para malipay nato ang Ginoo nga nagpili nato kung tinuod ta nga nalipay nga napilian ta. And that is why He is giving us guidance, instruction what to do. Kung ato nang i-cast away, ato nang i-turn away ta anak mga kaigsunan, unya sitag yangungo sa Ginoo ang imo mga pagampo gikapungtan sa Dios. Naabay answered prayer diha? Wala. So kay wa may answered prayer, sa Kristohanong kinabuhi, mamarkada ka. Mangita ka ato mga Kristohanon nga nagpractice sa wala gi-practice sa imong simbahan. Emiday ka nga, simbahan sa ni sila. Oh, mainom lagi. Simbahan sa ni sila. Oh, magdisco lagi. May pa diri. Oh, napatay freedom. Mao na nga freedom mga kaigsunan nga wag ayo. No? Sama na sa usa ka anak nga wa na kauyon sa ka-istrikto sa iyang ginikanan. Wa sa kibaw nga gipanday dai siya nga sa insakto nga klase nga pagkatao. Nilayas niadto didto sa mga tawo nga mulaban niya sa dihang nahimo na kang bugat sa ilang kinabuhi. Awa na mga igsoon, advice to kuana ka. Advice to live. No, padungog-dungugo na ka. Wa gyud ko ano, anao na kapag istorya ba kanang naa kay mga tao no, wala gyud ka feel ba. Di na may tabo sa ginikanan mga igsoon. Ang ginikanan lang ang muutong sa kagahi sa imong o. Nga bisan mo reklamo na sila, open arms gyapon. Pero katong dito sa gawas mga kaigsuonan, wala journey ang ila ato dito. Palayaso na ka, ayaw, hawa na diri. Continue sa imong journey. May pa diri kay open arms. No, the journey gapo. Ang ginikanan, mura na'y abli ang ilang kamot kanunay. Bisan pa, gahi kag ulo, inigbalik ni mo, ano, tanaw, mabitaw. Makasabad ka, pero naagyapon ang paghangop. Pero nga to sa mga tao nga niagig tagam ni mo, baliki daw, baliki. Ha, baliki nga sa dihang gisapupo ka, ligid-ligid ra ka kay wa ka nakakaton dito sa inyo ha. Di ka kamao mo tan-aw o kanang buluhaton diha. Na nagkatag di ka kay bawo mo arrange, ikaw pa'y tigkatag. Kay wa ka na hanad kay gilikayan nimo, imong gi-reject ang training sa balay. Amo na pag-abot dito sa ug-asa ka, di ka mahimong panalangin. It's the same thing, mga igsoon, sa usa ka Kristohanon sa simbahan. Kung imong i-reject ang training sa imong church, kay diri man ipada sa Ginoo ang instruction para nimo, wala didto sa uban nga simbahan. Kay naa man ka diri nga body. So ang tanan nga mga messages diri is what you need. Sa imong pagpanginabuhi, mao ni ang gikinahanglan nimo nga instruction. O karon imong gi-reject. Kaya naminaw ka dito sa instruction sa uban, awa na, di man to para imo. Kaya ang Ginoo, di man ka mao masipyat mga igsoon sa iyang guidance. In Proverbs 13:13, Proverbs 13:13 mga igsoon. Ingon sa Bible, whoso despiseth the word shall be what? Destroyed. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Ganahan, matag-reward good. Di kita ganahan anang ma-destroy ta, oy. Ganahan ta og reward. Pero ang pangutana, unsa man ka nga klase nga tao? Rewarding? Or bound to be destroyed? Mo na siya ang atong dili ginatan-aw sa atong kinabuhi ba? Naatay ganahan pero dili maoy atong gipangandaman. Di ba? Ganahan ta mo asinso pero nagtinapulan ta. Ganahan ta mahimong himsog pero di ta mag-atiman sa atong lawas pataka na tagkaon. Di ba? Ganahan ka nga kanang
Di ka manambok, pero agrabiyasa sa imong kaon. Uy, puros man mga fatty foods. Nalimad ka ana, mga igsoon, ya di ka ganahan manambok. Naguol na kay ka, unsa naman yun, ang huot naman ni akong sanina. Kung anong di man namang huot nga, di man mao ang imuhang gibuhat. So, mo ni sakit sa tao, mga igsoon, and this is, matawag na to, nga mura og kanang, it's a normal thing, nga nahitabo sa mga tao ba, kung unsay lang gusto, dili mo ilahang gipadulngan. Oh. Dinala na to isgutan ng job, mga igsoon, kay ganahan man maasinso ang mga tao, niatuwa sila sa job. Dinala na to na i-apil, oy. No? Nakalang job, di yun na siya makapaasinso. Igo na makapalit ka og pamahaw, paniod to, usay, wanay panihapon. Nakasabot ta ana. Pero di lang yun na to isgutan, kay gisigyan naman na to isgutan ng job. Kakalang job, di yun na maimo hangtod-hangtod. Yung ano? Unya kay malain magunin tao isgutan ning unana mo na din na to na i-appeal nga ang job kanang ibalhin gyud na nimo, di wala nimo mapasa sa imong anak kung panahon na nga ibalhin na siya, never nga sa imong anak. Adto gyud na silain. So pinangga kay nimo nga job, no? Di na nato na isgutan. Pinangga kay nimo imong job kay gimat-an nimo sayo, gihaguan gyud nimo. Unya pinangga kay nimo imong uniform, pinangga kay nimo imong ID. Pero pagwa na ka, di na ka mapuslan diha, di na nimo mapasa sa imong anak. Kung unsa na imong gihaguan diha. Adto na ihatag sa lain, mga igsoon. Sige, tuwa naman na sa lain, no? Di na nimo madawat ang sweldo para na trabaho. So, unsa may nahitabo sa imong gihaguan sa imong kinabuhi? Nawala. So, nahitabo, back to square one, ang imong mga anak sa ilang pagpaningkamot, ikaw burden. Nakita na to? Ikaw pabugat, kay nga naman, wa kay income na. Mo na gingon mga igsoon, sayop nga dalan nga gisubay. Kung imong sabton ang pulong sa Ginoo, do dili litra per litra mga kaigsunan nga isulti sa Ginoo, unsay angay nimong buhaton, but the guidance is so clear na even sa imong katiguangon, nagpadayon nga ikaw nahimong panalangin. Nagpadayon ang imong pagpamunga sa espirituhanong kinabuhi. Nagpadayon ang imuhang kung unsay nadawat nimo sa diyang batan-on pa ka, nagpadayon hantod didto sa imong pagkatiguang, hantod sa imong kamatayon, ug nabilin nimo ang inheritance sa imong mga anak. O di ba? Maunay gigiya sa Ginoo sa atua. Pero did we receive it or we turn away from it? Sige. Haguin na ninyong taman sa ginhawa. Total, enjoy pamantaan ng kinabuhi. Akin na, matay madawat, 15-30, 5-20. Pero hinumdumi, mahunong yun na siya. Jeremiah 6:10. In Jeremiah chapter 6, verse number 10, Ingos Bible, mga kaigsunan, to whom shall I speak and give warning, that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. Maunay dako kayong problema, wa may kalipay ang mga Kristohanon. Makita na to karong panahon na mga kaigsunan, ang mga Kristohanon wa ikalipay sa pulong sa Ginoo. Labi na kanang imong anak nagtanaw og kanang usay gitanaw og nagduwa ba na siya nya tawgon na altar call na altar na ta mag-family altar na ta murag mahugno ang iyang kinabuhi. Murag ba kanang naputol ang iyang kalipay. The people of God has no delight in His word. Unsa may tanaw sa Ginoo nato, malipay siya.
So kay wa man nalipay ang Ginoo kung sa may iyang ihatag nato. Bugti sa iyang kaguol. Panalangin. But there is a warning, mga igsoon. According there is a Jeremiah chapter 6 verse number 10, ngadto sa akong giistoryahan naghatag kog warning. So every time the message of God is given, na ay mga warning diha, warning, instruction, rebuke, correction, instruction sa pagpabilin diha, kung saan nga bang magpabilin ka diha sa imong pagkamatarong, mao nay madawatan nato sa pulong sa Ginoo. Ang problema kung ato lang i-turn away. Atong i-turn away atong kaugalingon, di ko ano eh. O naminaw ka diha, nga wala kay pakialam sa imong gipaminaw. Kasumay mo na? Iminaw mo niya, wag yun mo yung nasabtan. No? Estudyante ka na, naminaw ka na, nangupya, kupya. Pero mo siya kasabot, no sa imong gikupya. Kompleto ka sa notes, pero wala kay understanding. Mas may patunga way notes, pero naay understanding. Kay bisag pangutan no patunay mo, dili litra por litra ang iyang masuwat dito sa tubag, ng bugo nga estudyante, rungan kay ngano, word for word. Ang teacher gyud imuha kakampi. Nasabtan nimo ang leksyon, nasabtan nimo sa diyang gipangutana kay baw ka sa tubag, dili sama sa word nga gigamit sa teacher. Pero nakasabot ka, mas maayo pa na mga igsoon. Mas maayo pa nang dili ka memorya litra per litra sa pulong sa Ginoo, pero na-convert dito sa iyang kinabuhi. Kaysa katong hasta ang period apil sa memorya. Na? Maayo kayo pagka-recite, pero ang kinabuhi, mga kaigsuunan, got turned away sa pulong sa Ginoo. Mao na sila mga klaseng tawhana, giingon sa Ginoo nga ang ilang baba nagdronay, pero ang ilang kasing-kasing perting layua. Turning away from God. Coming to church is not enough. Hearing is not enough. But receiving the word with gladness. Receiving the word with intention. Mao na makapausab sa atong kinabuhi. Kay dihang dapita makalihok ang Ginoo sa atong kinabuhi og ipakita niya unsa ka powerful ang pulong sa Ginoo nga sama sa duha ka suwab nga espada. Makalapos gyud bisag usag gahia sa ulo, pero dapat dawaton nimo nga willing ka. Kay nga naman delikado atong i-ignore ang pulong sa Ginoo. Ignoring God's word is the first step to disobedience. When we refuse to listen, we close our hearts to His truth. Ang pulong sa Ginoo, iyang kamatuoran, mga kaigsunan, kung ato nagsirad-an ang atong dunggan, mao man na siya sense. No? Apil man na sa senses na to. So pag musud diha ang pulong sa Ginoo, i-process sa imuhang utok, mga kaigsunan, i-store diha sa imong kasing-kasing, ready for use. Ready to execute. Sumaw na. Pero kung di nimo masabtan, ilabay naman na nimo, garbage man, garbage in, garbage out. So, panalitan, dili siya garbage ni sulod, gilabay sa dimog apil. Di nimo mapuslan. Pagkasaya nga. Kabantay mo, kanang kusog kayo mo order og parcel, mga kaigsunan. Unya, pagkahuman, nangalabay na dito, naghana, nagkagubot ng balay, nalabay dito, parcel gyapon. Wala maatog abli. Kamantay mo na yung mga tao nga ingon ana, nga hilig kayo mag-add to cart. Add to cart. Puno kayong cart. Nya, murag tagsarasad ang check-out. Pero naagi mga tao kanang ang ilahang kuan ba Shopee. Dili ikay mo bayad. Kay siya ang mo pay. Mo na imuha, tig-order ka niya, igora ka mingon, man, nanay, na-Shopee ma. So mali. Ang ginikanan in town, sige lag padugo. Kay, ang anak, Shopee lagi ang prinsipyo. Imo malingandong, niya, Shopee man na, Shopee. Kinsa rin yung ginikanan mo, kamo, nag-antos mo anang dapita.
Kaya ang inyong anak, kugihan kaayo mag-order. Wala pa mo na ganto sana, paabuta. Ang mga asawa nga hilig kay mo order niya mga bana, no? Mo tigbayad shop. Ang mga asawa mo hilig kay sa Shopee. You know, na Shopee lagi. Uy, pila man na. Daghan kay yung order mo abot. Ang uban lingon na, murag wa na ka naanad na ka ba? Nahimo na nimo kanang normal. Nadugay din na maatog abli. Wala pa man hindi wa man ablihan. Unsa man ni? Ang uban malabay na. Kalimot na ka nga ni order day ka ana. Dili na siya maayo mga igsuon ha. Dapat naakay wisdom anang mga butanga kay dili maayo nga magsigi kag receive unya wa nimo nasabtan. Pareha sa pulong sa Ginoo ba? Sa dihang gidawat nimo ang pulong sa Ginoo sabta. Pag naay wala ka nasabti kanang dwell there. Sabta sa kay naag yun nagipasabot ang pulong sa Ginoo. Kay gawin mo na lalabyan kay wa ka kasabot unya importante day kay ito siya sa sunod nga mga verses. Wala nakakasabot sa whole context. Nakuha na to. Muna importante kayo, pag naa kay wala na sabti sa bersikulo, hunongi, pangitaay o kanang kuan, asa ka mangitag counsel diha, para makasabot jud ka. So, na may daghan, dictionary, komentary, karon nanay daghan kaayong mga kuan sa kanang online. No? Pwede na ka magpa-explain sa online. Pero careful ka, kay base na nag-explain diha, katoliko. Mausab imong doktrina. Mana di sa ka pataka og kumpiyansa. No? Nga, nindot na kayo ang AI ron, kay pwede na guna pawalihon. Umon lagi gamit sa lain nga mga lugar, nga i-projector na lang ang nagwali diha, AI na. Pwede na gihimo na karon negosyo sa mga kasimbahanan nga dili tinuod. Ang importante, offering mo ha, o ang iyang trabaho, mangita na siya to, maghimo na siya ang AI dito, niya pagkahuman, ay kuan diha, offering na dayon. Wa man ta. Karong hapon, may isgutan na nato mga kaigsunan kanang ministry. No? Ang missionary journey ni Apostle Paul. Hinaot pa na amo niya. So, ayaw i-ignore ang pulong sa Ginoo. Kaysa dihang imong gi-ignore ang pulong sa Ginoo, nagsugod na diha og maniobra ang disobedience sa imong kinabuhi. Unya, mind you, nanata na daan built-in. Unya, mo grow na siya sa imong kinabuhi, penting gahian na gyud nimo. Ikaduha, prayer without obedience. Kada kong problema ani. Prayer without obedience. Unsa ganin prayer? Siyempre sabot sa diyang ni pray ka, di gyud mawa diha ang pagpangayo mga igsoon. Nadiha ang pagpasalamat, nadiha ang pagpangayo, nadiha ang pagpatabang. So, maunay gihatag sa Ginoo nato to communicate with Him. So, ang kanang prayer, maunay imong i-approach dito sa Ginoo, pero mas sinupakon ka. In Proverbs 28:9, again, atong basahon mga igsoon. Proverbs 28:9, utrohon na itong basa ni. Ingon sa Bible, he that turneth away his ear from hearing the law, naaba siya'y matuman. When you reject the instruction, what can you do? Wala kay mahimo, kay nga naman, wa man ka naminaw. So kay wa man ka naminaw, mauna nga ang imong pag-ampo, mga kaigsunan, dili lami paminawon. Mauna mga ginikanan, maminaw sa ilang anak, kamisigig yang ngo, unya kauman di masugo, murag maglagot pud ta bata ako mangayo niya. Kusog ra ba kayo mo update? No? Kusog kayo mo update ba? Naa na ma? Naa na? So akong gipangayo ba? Naa na? Nga nga akong gisugo nimo. Ato pa man ni aging buwan, naa na? Kusog kayo mo update. Ingon na sa di mga Kristiyanon nga walay tuman-tuman sa Ginoo. Usa ra goy gisugo sa Ginoo. Lakaw mo, iwali ang ebanghelyo.
Huwag kasabot ang ubang Kristohanon o sa nang Ebanghelyo. Diba? Di kay bawo mo share sa plan of salvation. Wala kay bawo asa na mga bersikulo diha nga atong i-share sa mga tao nga nanginahanglan sa kaluwasan. Unya pagkauman na sige tag-ampo sa Ginoo. Unya pagkauman ang gisugo sa Ginoo nato. Sugod sa imong pagkaluwas, nagsugod ang sugo sa Ginoo to go and preach the gospel to all creature. O kapila na ka ni request sa Ginoo nga wa jud kay gituman. Wa nimo gituman ang iyang gisugo nimo nga usa ra man kabuok importante kaayo nga sugo. Nang kinahanglan mamunga ka, wa pa nimo nabuhat. No? Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 15 to 20. Tanawag unsa ka importante ang obedience. Verse number 15. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. O nga na full of blood man. Kung sa ganito yung ni Apostle Paul nga, ang iyang kamot na limpyuhan na sa mga dugo. Mao to'y dugo sa mga tao nga nakatuga diha nimo mga igsoon nga imong angay ingnon sa Ebanghelyo. Nga wa gyud nimo na ingnan. O pila ka buok mga tao nga niagi sa imuhang kinabuhi nga wa gyud nimo na share sa Ebanghelyo nga matay na lang tubagunon to nimo ilang kalag. Mao na ningon ang Bible diri mga kaigsunan, is very clear ha. Ningon ang Isaiah chapter 1 verse number 15. Klaro kayo, and when you spread forth your hands. No? Nag-ampo na ka. I will hide mine eyes from you. Nakasuway mo kasi mo gana niya, wagin mo gitagan. Maglain ni mong buot. Nakakita mo gito siya ba? Nagsulob na og sunglass. Wa gyud ko tagda. Kaning amiguha, dinay ko ni miguhon. Sige na kag-ampo sa Ginoo, ningon na Ginoo, di na ko maminaw nimo. I will hide mine eyes from you. Yeah, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wala. Dili man ta kuan karon, wala man ta aning kanang makipatay ta mga kaigsunan. Bali na nun, magkadugo na imong kamot kung wala kay sulwiningon. Lahi naman nun. Sa ilang panahon, magkadugo ilang kamot kay daghan sila gipatay. Pero karon, daghan man tag mapatay kung dili nato sila matagaan sa mensahe nga makahatag nilang kinabuhi kay patay naman na sila daan. So kanang kanang dugo anang mga tao nga dili paluwas naa sa imong kamot, sadyang maluwas na sila, matangtang na. Oh, tanawan na inyong kamot, di man na makita ninyo, pero tanawan ang inyong kinabuhi mga kaigsunan. Pila na may inyong naingnan sa mga kailan ninyo. Di man necessary kinahanglan maluwas sila tanan. Maingnan lang, maingnan. Naingnan na nimo unya kinasingkasing nga imo jud nang gibuhat. Wa na di na ka manupag ana sa ilahang kinabuhi. Mudawat sila sa dili, nabuhat na nimo ang mando sa Ginoo. It's done. Kaya ang gusto naman si Ginoo, makadungog sila. Wa man ingon nga luwas na sila. Padungga sila. Di ba? Iya sa Ginoo ang trabaho sa pagluwas. Ang atura ang trabaho nato ang pagpanulti. O, pag di ta manulti, karon sa ato panahon, nagpabilin silang patay, ang ilang dugo, nagpabilin sa atong kamot. Kung sa may agay buhaton, verse 16, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes, cease to do evil. Pag ingod sa Ginoo diri, wash you, unsay makatangtang? Sa dihang na ay maluwas, matangtang ang dugo diha sa imong kamot. Our obedience to the Great Commission, mga igsoon, can cleanse us. And our obedience to the Word of God can purify our souls. It is cleansing. So in other words, ang atong obedience
is the cleansing of our life. That's how to wash. Hinumdumi ha, according to the book of Ephesians, ang pulong sa Ginoo is like water to cleanse us. Sama siya sa usa ka tubig. Unya, wa kay basa-basa. You are just praying, but without obedience. Kaya ano man, pagbasa gani, wala, obedience pa na. 17. Ingon sa Bible, learn to do well. How to learn to do well? Unsa may buhaton? Seek judgment. Unsa ba ang judgment? The judgment of the Lord, the Word of God. Seek how to make a right judgment. Unsa pay gisulti diri? Relieve the oppressed. Daghang mga tao gina-oppress mga kaigsuonan, tagaig ayuda. Judge the fatherless. Kilala mo yung kaila nga fatherless na? Unsa may imong judgment ana? Palitig bugas. Unsa man na nga panalangin nga di gyud kabalibaran mga igsoon. Okay sa diri taga-agag bugas mag-uol ka. Dili lang sa naong ha. Kanang bugas para sa kaldero ba? Walay taong di malipay ano eh. Learn to do well. Tabang ta. Makapanghatag matagon. Bisag ginagawa ba? Dili necessary usa ka sako gyud imuhang ihatag. Bisag usa ka kilo, 1K na guna. $1K na. 1K. Anong 1K? 1 kilo di ay? Palipay na. Oy, kay kanang usa ka kilo magod. Pila na kung panalitan upat ra mo kabuk diha sa inyong balay? Pila na kalutuan? Ang usa ka kilo. Makasurvive na ka ana ng adlaw. Kanindot na ana. Kung gusto nimo padaghanon na imong usa ka kilo, lutuon na nimong usa ka kilo, ibaligya nimo sa imong mga silingan. Dahil imong usa ka kilo, nahimo na itong 3 ka kilo. Di ba? Ingon na man na, mga tao, nga ingon na sila klase manghatag, tagaan nila ba o kani? Iba maligya ni. Nakakatunog negosyo. Isa tagaan nimong kwarta, di ko man hurot na, niya ngayon pong balik. Muna mag-learn ta mga igsoon, muna diri, ato tang gi-practice ang atong kagalingon, nga ang tabang nga atong ihatag is helping the person to stand by himself. Dili kay ato silang supplyan, kay hantod kita na ma-wear out. Nga sa dihang mahurot na ta, so duha na ta, ang imong gitabangan og ikaw, nahutdan naman ka, duha na mong nanginahanglan tabang, kaysa naman sad ang sunod. Whereas, kung atong gitabangan siya, nay usa ka kilong bugas or 5 ka kilong bugas, unya naay kaldero hala pag lugaw diha, ibaligya diha sa inyo ha. Kadakog ginansya anang lugaw. Ingon naay pamaagi mga kaigsunan, but dili kinanglan nga ato silang bisan ang Ginoo na siya gi-require nato before ta mo ask. O siyang gi-require obedience. Prayer without obedience, wala tinkling cymbals gawas nimo mga igsoon. In verse number 18, ingon sa Bible, "Come now, and let us reason together." Ano ganad yun ang Ginoo ingon ana? "Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Gilimpyuhan na ta, ginluan na ta, giredy ta mga kaigsunan sa buluhaton nga kanabitong balaanon kaayo nga trabaho. In verse 19, "If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land." Panalangin na. Panalangin. Kita nagsigit ang pangitag sibsibanan. Nangita taog panginabuhian. Mga igsoon di araw. Be willing and obedient, and ye shall eat the good of the land. Pirting ninduta, pag ang Ginoo atong tumanon, again, ibalik-balik na to, ang panalangin sa Ginoo, gibutang niya sa matag kalag. Nga kung imo nang atimanon ang usa ka kalag,
nadala nimo sa tiilan sa Ginoo, gitawag siya fruit that should remain, unsay gisaan sa Ginoo? Pangayo bisan unsa. Ug akong ihatag na nimo. Panalangin nagpaabot. Ingo pa nila, oy, ang grasya ayaw pahuwata. Diba? Lami na kanon ang grasya kung init pa. Labi nagpiniritong bangus. Pagkalami kanon piniritong bangus kung init. No, ini kabugnaw ana, labi nag ang imong gilutuan mga igsoon dili salad master. Mukaging ng imong bangus. Nunya, manimaho imong bangus. Wa lang mo kay balo kay naanad man mo. Pero nakasuway mo gluto sa kaldero nga insakto, makakita ka sa difference. Mao ba kung naanad ka nga alimuot, normal na para nimo. Pero kato naanad og aircon, unya mo adto sa lugar nga alimuot, maka-feel gyud sila inita gud. Nga mo itong naadiha nga naanad na diha, wa may init gud. Di man naanad man ka. Nakuha ninyo mga igsoon? Sumuro sana sa ato ang kinabuhi. Kung unsay naanda nimo, di nimo mabantayan. Pero kung imong suwayan mga kaigsunan ni pagsunod, mo may gi-require gyud sa Ginoo gyud. Ayaw pahuwata ang grasya. Nagpaabot ang panalangin sa Ginoo. Ang iya rang giingon nga angay nimong buhaton, be willing and obedient. Then ye shall eat the good of the land. Verse 20. But, namin yun ay contrast. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. So ang sword diha, nagstand na sa kalisod, nagstand na sa problema, nagstand na siya sa mga challenges sa kinabuhi, maoy mo devour nimo. Instead nga ang problema, mo strengthen nimo, mo lamoy nimo mga kaigsunan. Ang gitudluan man ta, once nga nakiglakaw tas Ginoo, talang mga challenges diha, exercises ra na. Pero sa diyang naglakaw ka nga wala ang instruction sa Ginoo, walay Ginoo sa imong kinabuhi, kana mga problema diha, mao nay distraction nimo. Mao nay makapadestroy sa imong kinabuhi. Unya ayaw na lang maghuwat nga mayo, man na ginatabo sa kuha. Tan-awa na lang to ninyong nag-una. Mo man sipyat nato mga kaigsuonan. Kay sige na tag kadungog, balik ta sa job, din nato naisgutan God pero ato ibalik gamay. Daghan na kaayo nga kanang bitong niingon nga ang job dili gyud siya nindot kung mao na atong saligan. Pero ikaw nga presko pa kayo ba nga maupay pagkadawat nimo, mo'y imong gitinguha gyud kay fresh graduate ka, nangita kag trabaho lipay kay ka at last na jud ko uniform, na ko kompanya gitrabahuan. Pero tan-awa diha sa imong gitrabahuan. Pagpangutan na pila nakakatuig diri. Pagpangutan na ba? Pila kana mga edad-edaran na ba nga naa diha sa trabahuan? Pila nakakatuig diri? Anay mo ingon na nga, 20 katuig na ko diri. Kumusta naman imong kinabuhi? Lisod kay kinabuhi. Hinumdumi ha, maupay pagsugod nimo. Siya 20 katuig na. Unsa may imong buhaton diha? Wa mo nakaunaw-una ana. Kaysa una na, nabaho kong mepsa, daghan akong nakita mga idaranan nga. Luyan ni nila, eh. Mo abot panahon, luyan ako, eh. Pangutan na, kinsa man ang mga tao nga na diha, pangutan na sila. Diba? Pero naakay nakita mga kaigsunan sa una, naninda na sila o ganak. Mora na ilang gibaligyan, nadugay na, naghan na ilang baligyan, nadugay na, dako na ilang tindahan, nadugay na, himo na kanang, kuha na. Gikan sa mini store, nahimo ng real store. Di ba? Idea na mag yun eh. Oh, abli kag sari-sari store, pero gidak-an nimo imong puhunan, nahimong o-save. Unya, gidaghan dayon nimo. O di ba mayon din ang mga tao, suway ta diha?
So, daghano nimo, dili lang ko niya pareha sa usave God. Sama to akong ingon kagapon. Maglugawan ka dire, lugaw, binignit, sapurado, anang barangaya. Pagkasunod, ang imong target, sunod na barangay. Sunod, nakabantay ka, ang lapu-lapu, tanang barangay, nanay lugawan nimo. Unya, padakaan nimo imong puhunan. O, salad master, tanan imong kaldero. Lahi, magyuglasa jud. Puhunan. Nga mo na atong gibugno diri. O atong istoryahan diri, mga kaigsunan. Ang pagpanginabuhi nga naay panahon diha sa Ginoo. Tarong mo lang nimo ba limpyo imong kuan unya mura na negosyo nimo, simple kaayo. So taas pa kay kag panahon sa ministry. O karon pag abot dito sunod barangay, nag-discipleship ka dito. Unya imo dagig na imong disciple, magnegosyo tag lugaw, gusto ka? Kay butangan nimo lugawan ang tibok barangay, alang-alang ikaw may mamaligya diha. Nakuha na to. So, nanakay outlet diha, nanakay outlet dito, nanakay outlet. Puros to nimo gi-disciple. Imong gipuhunanan. No. Unsa may nakita nimo ana? Pero it requires obedience. Mo na diri diha tagigiyahan mga igsoon. Kanang Lean and Green usa na siya ka kanang negosyo nga ato ang mahimong buffer, pwede na mahimong main or i-buffer na nimo, it doesn't matter usay kung ano nimo diha, basta hindot na siya. O, kung may obedience, di po nato makitaan. Na ay daghang masulwining diha. Diha ka makakuha og inegosyo nimo. Nya pa nga maglugaw na natatanan ani. Aw, pwede ba nanay naglugaw diha? Kapihan ako diri sa kilid. O di ba? Uy, nanamay kape. Aw, ako dito sa sunod, kuha nang ako dito kanang tupihanan. Kaysa ikaw patupi, magkape. Ikaw magpagkape, patupi. O samtang nagpaabot, mangapi. Di kay, kusugin lugaw no. Taparan din mo, lugaw po ka. Puro thinking kayo. Ang mga negosyante, dili ingon ana mga igsoon. Tanaw ra da. Naay Jollibee, naay McDonald. Di gid pwede Jollibee nya, Jollibee sad. Nya Jollibee sad, unya Jollibee sad. Diha, Jollibee, unya sa nitapad. Chowking. Pero McDonald to dito. Sonahan. Amadugay, nara siya na McDonald diha. Oh. Pero tanawa ragod, ayaw kompetensyahay ang Jollibee. Sa gawa sa Jollibee, ginagbay ragod imo ha? Daghanang galinya ka ng Grab motor, oy. Di man na mangaon sa Jollibee, kay mahal man. O, imong baligyaan diha og snack. Oh. Di mangaon na sila diha. Wala gingon mga kaigsunan. God is looking for a person nga ang iyang utok di matug. Kaya ang buluhaton sa Ginoo buhi mga igsoon. So mo na gingon diri nga kung refuse ka, di ka kita sa panalangin. Pero kung mudawat ka, mahimo kang servant of the Lord. Pero kung refuse ka, mahimo kang rebelde sa buluhaton sa Ginoo. Tanawa mga Kristohanon karon. Asa may daghan? Servant or rebel? Daghang rebel oy. Daghang rebelde sa kasimbahanan. No? John 9:31. Ato i-close katapusan nga verse mga igsoon. John 9:31. Sa gingon sa Bible, now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God and doeth His will, him He heareth. Unsa ka importante nga paminawon ta sa Ginoo.
Will God listen to the rebels? No. God will listen to His servants. Those who are listening and those who are obeying God, maotoy paminawon sa Ginoo. Maotoy tagaan niya og panalangin. Tinuod nga worshiper. Pero katong mga kanang nag-disregard sa instruction sa Ginoo, dili wala gani kay personal devotion, wala mo'y family gathering para sa pulong sa Ginoo, huyang kaikay gabot sa simbahan mga igsoon, way lami ang imuhang pagpaminaw sa mensahe, dili ka excited nga badlungan na sa kuron Lord. Ganahan kay kabadlungon, di ka ganahan magpabadlong. No, kay pare-pareha ra ba yan na paminahon? Murag kontras siya ba, no? Kontras. Ganahan ka badlongon, di ka ganahan magpabadlong. Unsa magyud tinuod? Di ba ganahan ka sitahon, ganahan ka i-correct. No? Pero na mga tao nga ganahan sila nga dili sila hilabtan ba? Ano ko hilabti gud? Makamaora lagi ko. Kano sa? No, di man issue nga makamao ka, ang issue diri is kano sa? According sa Bible, redeeming the time because the days are evil. You do not know what lies ahead. If you do not take care of your problem today, you do not know what kind of problem ang maabot next. So if you are not solving your problem today, it may become double sa sunod. Wa ka kay bawag unsa na sa nga problema imong magian sa sunod. Kay gineglect nimo ang imong problema karon. So managhan na imong problema. Badugay apil na kaato maglinya rito mga kaigsunan nga mura na og naghinuktok na gawa nakasabot unsa yang gihunahuna. Diba? Apil na ka ng tigbasol dito sa gobyerno. Dili maayo. Kita Kristohanon man ta. Dapat we are an aid to our community. Panalangin ta mga kaigsunan. Sama to akong giingon, ginagmay nga negosyo, i-partner nimo, di ba nakatabang ka? I-partner nimo, nakatabang ka. Di man nimo matabangan tanan. Pero at least naghatag kag idea that it can be done. Oh, ikaw ra na usa. What if ang uban pa? Di ba? Oh, for example ron, gigrasyahan ka sa Ginoo, nakahimo na kag imong water refilling station, tanan nga gi-disciple nimo, imong himuong outlet diha sa imong tubig. Oh, na sila gis kada container, kisa may di malipay ana. Di ba? Una sila 15 kada container. Kamo malipay mo, nganay ga disciple ninyo nya pagkahuman giput-apan ka diha og istante, unya pagkahuman gibutangan diha. Ihatod pa ang tubig. Oh. O ikaw ang Kristohanon, ganahan ka buhat ingon ana? Wa man na gud gibawal sa Ginoo nga sa imong pagpanabang nikita pud ka. Wala na gibawal sa Ginoo. In fact, ang Ginoo, when you give, the more you receive. So when you obey, there will be blessing more than sa imuhang gibutang diha. So nganong di man nato na i-apply sa atong kinabuhi nga sa dihang nitambang ta na ay kita nga nahitabo. Pero wa nimo siya giilad, wa nimo siya gigamit, imo siyang gitabangan. Nganong di man nato mahuna-huna, concept man na sa Ginoo. Pakuha na to. Pero kung ang atong utok mga igsoon, gitugutan na to, ang yawa mo imo gamit, sila kay maka-income na, gamiton na ta. Huwag kay ba ka ikaw po, mukita ka. Kung na exactly ang networking o networking, imong upline, mukita sa yes. Pero ikaw, mukita sa ka, yes. Pero di ko kaya ano mo, income ka. Ting bugu Piting bugo agyod. Imong i-deny ang imuhang pwedeng maangkon nga panalangin kay di ka gusto mapanalangin nag-apil ang uban? Adi jud ka pwede diha.
Kaya ang prinsipyo sa networking, dili nimo problema imong kaugalingon. Ang imong problema imong downline nga kinahanglan madato siya. Di ba? Ayaw kaugtasi imong kaugalingon ngano wa ka ni asinso. Kaugtasi ang imong downline ngano wa na sila na asinso, napitig ugtasa na ko ani. Kaya wa pa may na asinso gyud diri. That is my duty. Di ba? I-apply na akong giingon nga pagpangutana mo anang na sa inyong trabahoan, pila na katuig diri. Ug tan-awa diha sa imong trabahoan, nga nabay history nga naay na milyonaryo sa imong gitrabahoan, naay na milyoner. Nabay history. Breaking news. Daghan lang na milyoner si Lynn and Green. Di ba? Kaya kung obey ka, nagyo na panalangin. Now, prayer without obedience, kung saan na siya, is polluted. God desires a clean life more than loud prayers. Bisan pag-isinggit na rin mo, Lord, oh Lord, you are so mighty, you are so great in my life, Lord. Kuhan kayo ka, mutan rin mo, Diyos, nandun ka ni siya, no? Di na malipay ang Ginoo, mas malipay pa ito ang Ginoo nga nagsigig kumot siya kasig-kasig, Lord, makasasala ko, pero wala siya nagsinggit ba? Di na malipay ang Ginoo nga sige na to sa Ginoo, Lord, you are so wonderful. Nya ang kinabuhi nimo disobedient ka. Di ba? Kay ba ta ba nga kanang tawhana, di man gyud siya uyon nako, pero kusog kay mo day. Di jud ka malipay oy. Kay ba ka nga against ba? Nya kusog kay mo day sa magatubang mo. Ako di ko malipay. Minaw ko ng tawanan kay ba ko nga dili ka uyon ako. Nganong sa dihang mag-abot ta, kuan magkay ka? Lisod na sa kay prangkahan na kay mga kuan na, according sa Bible, mga kuan man na sila, mga sa tawagan na, you will receive a blot. Kay mga scorner man na sila. No? O sa kuan pa, sa kuan mga kuan na sila kanang sa to nga ang kuyo attitude kining narcissist. Mga narcissist man na sila. No? Mo nalisod kayo i-deal og mga tao nga ingon ana na ilang level. Maayo kayo sa imong atubangan, pero sa dihang magtalikod na mo, bati. So warningan na nimo ang mga dagway nga ingon ana, mga igsoon, never associate with them. Are you listening? Never associate with that kind of people. Kay ngano man, ikaw ragi alkansi kay gamiton ra gyud ka ng mga narcissist gyud. No? Di man sila mga narcissist. May mga narcissist ba nurse? Kay mutabang na sila. Narcissist. Delikado kayo na. So I hope nga ato ning hinumduman mga igsoon, ayaw itugot gyud nga ang kalangitan mo refuse sa imuhang mga pagampo. Di na ka paminahon, penting paitas kinabuhi. Okay? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us, Lord, this message. We need it, oh God. I pray that you will allow us, Lord, to remember ang panalangin naa sa pagtuman. Dili sa pagbuot sa among kaugalingon. I commit to you our young people. Lord, I pray that dili sila mahimong full sa ilang self. Kay naa sa ilang potential, and the devil also wanted them to divert so that he could destroy them. Please protect our youth. Help them, give them wisdom. Allow them, O God, to see the beauty of your ministry. Allow them, O God, to hear your instruction and to keep it and obeying your command so that they could experience kung unsa kanindot, Lord, ang pakiglakaw sa imuha.
I pray for all the parents in this church that you will bless them with a kind of heart, Lord, that they will become an example to their children para makahatag sila og direction unsa ang insakto nga pagpangalagan. And I pray, dear God, nga ang pag-indwell sa Holy Spirit sa among kasing-kasing, tagaan gyud namo og dakong importansya. Dili namo pasub-on ang balang espiritu, hinuon amo siyang paminawon ug among tumanon aron sa paghimaya kanimo, Lord. And I pray also that in this invitation this morning, may you please prepare your altar for your people. Help them to kneel down before you willingly and heartily, O God. I pray that this will give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, giistorya ka, gipatlong ka.